Assemble tayo ng J-Love 261. So, bagong model natin, kakarating lang. Ayan siya. So, eto, bale, nakasako po lahat yung may stocks natin. Ayan, pag in-open nyo, ganito yung itsura niya sa loob. Ayan, so meron siyang foam sa loob. Doon pa yata yung iba. Ayan. So, ganito siya sa loob. So, bale, yung mga fork, fork pala nakalagay na. Bale, 80% already assembled and 20% kayo na mag-assemble. So, yung kakabit ninyo is yung drop bar, tapos yung upuan, and then yung front wheel, nakalagay na dito sa likod. Ayan. Ayan siya. Ayan. Tapos yung stand. So yun yung fork sa harap. As you can see, pansin nyo yung bilog nandito na yan sa loob. So sundin nyo lang po, ilalagay nyo na lang yung gulong. So no need lipat. Ilipat nyo na lang ito. Stem. Ikutin nyo lang yan paharap. Pero yung setup ng fork, ganun na talaga. So, ito yung sa may gulong naman, front wheel. Kahit saan naman yung position nito. Kaso nga lang, meron tong arrow sa may gulong na susundin nyo. Asan na ba yun? So, bali ito, ayan, nakaharap sa labas. Ito 700 by 28 siya. So ilalagay niya yung lock para hindi nagalaw. So ulitin ko lang, yung bilog sa may ibaba ng fork dapat nakaharap sa may crank. Ayan, para yung space ng gulong nyo, tapos yung pedal, ayan, meron siya space, hindi magtulap. Nagtutulap kasi isang bike kapag masyadong dikit yung front wheel tapos yung sa may pedalan. Ayan, tapos sigpitan nyo na din. Kasi nuts po yung gamit natin dyan. Ayan, so una, yan, yung front wheel para nilagay nyo yung tama. Then, eto, yan yung paikutin nyo. Stem. So, bali yan yung itsura niya, pag natanggal na yung mga kabit, ayun, takip, sorry. Ayun, syempre, tanggalin niyo yung screw. Katapos lang mag-unload. So, pag maglagay kayo ng drop bar, ito yung drop bar niya. May plastic na din. Alay itong drop bar. Ayan, size 31.8. Ayan, pitik check daw. Ayan, so alloy. Ito yung bakal. Ayan, tapos ito, alloy na din yan. So, CNC. Ay, sorry. 70. Tatanong sa akin, Tek, kung ano daw kayo ng gulong lang. Anong gulong? Bibiling gulong lang. Etong gulong? Okay. Naman. Itong set, Tek. Ay, hindi Ito lang. Bakit na naman? Ito lang, Tek. Sige. Ito lang. Ito. Tek? Ito lang is 350. Magkano, Tek? 350. 350. Sa Ayan. chain, Tek, nag-ano rin kayo ng chain, Tek? Ito, dark red or bloody red yung kulay niya. So tapos lang, paalis na kasi medyo maingay So pag maglagay kayo ng drop bar, dahan-dahan lang. As wag masyadong maigpit. Wag masyadong maigpit kasi magka-crack to. Kasi maliit na yung space dyan, kaya wag masyadong higpitan na higpitan. Dapat na ito dapat. Okay? Ganun.
Kaya na bahala mag-adjust dyan gaano kataas yung drop bar nyo. Tapos eto, as you can see dito sa taas, meron siyang design na lotus. And paint po yan ha. Ang sticker lang is yung dito sa may rim. Eto size sa may top tube 50. Then dito sa may seat tube is 54. May size 54. Tapos eto yung crank nyo. So meron siya makikita dyan na size 170mm. 170 pero. 170mm. 170 pala Hindi lang masyadong kita. Masyadong nakita. Dito sa may fork naman, non-tapered to So tawag nito, same pa rin nung dati. Lumapad lang. 24 spokes. Ayan, meron siyang 4 dito na color red spokes. Design niya talaga yan. Basta kapag J-Lab, malalaman nyo. Kasi laging gamit namin is red hub. Neko hub or yung Feiyu. Pag naubos yung Neko, Feiyu, same lang naman sila ng factory. So yan, meron ding lots dito sa baba. Ito yung brand niya. J-Lab Model 261. And meron siya lagay ng stand kasi kailangan ko talaga yan pag magla-live. Kaya na bahala magtanggal dyan. So ito naman yung mga kung saan nakalagay yung mga parts. And dito sa may box. So andyan yung upuan, strap, bar tape, then yung seat post, tsaka yung pedal. Ayan. Paano maglagay ng ng saddle or seat post. So iba kasi yung seat post nito diamond seat post yan. So magkaiba dun sa bilog. Ayan pala So hindi na kailangan yun. Kumbaga ito na. So ito lang pala. Hindi mo na kailangan yun itatapon nyo na lang yun. Kasi nga doon nakalagay yung ito So ito lang. So yan, adjustable yung seat post natin. Dun sa mga nagtatanong, pwede ba sa ganitong height? And at least 5'2" pataas yung height. Then adjust nyo na lang yan, pataas kung matangkad kayo. Pag hindi naman gano'ng katangkadan, pwede isagad yung upuan hanggang dito And hindi nyo rin masyado may isagad niya ng husto kasi nga eto aero type. So hanggang dito siya Pero sakto yan, hanggang dito yung pwede niyang ibaba. Then, ito yung pedal. And sa pedal, lagi nyo i-check yung letter R tsaka yung letter L. So, meron yan letter. Ayan. So, nagano siya. Tapos, eto, dahan-dahan yung paglagay nyo. Kasi kapag mali yung nilagay nyo na pedal dun sa lagayan, possible yan mag-loose thread. And super, higpitan nyo na maigi. Kasi kapag maluwag yan, tapos kapag nagpe-pedal kayo, mauubos yung thread talaga. Kaya nalulus thread yung iba. And so always check. And then eto size 170mm sa mga gustong magpalit ng crank. Or crank arm. Crank arm pala to. Ito yung paglagay ng strap.
As you can see, eto pabilog. Pa diamond seat post yung style niya. Same dito sa baba. Parang triple batted line. Hindi yan straight lang. Kumbaga, alam mo yung water drops, ganun. Eto, 118 yung bottom bracket na nakakabit. So, if plan niyo magpalit ng bottom bracket, pwede kang magpalit yun 107 to 110. Square tapered to ha. Sa mga nagbabalak dyan, magpalit ng chain ring. Ayan, so pwede kayong magpalit yan. Itong chain ring lang ang papalitan nyo. And, so eto, as you can see, may, dito siya sa labas nakalagay. And kung gusto nyo ilagay sa loob, pwede yan. Kasi meron yan lagayan sa loob. So, pwedeng ilipat. Ayan siya, oh. So, pwedeng ilipat yung chain ring. Yung mga nagsasabi lagi dyan ng yung mga cross chain. So, wala naman talaga cross chain yan. Kumbaga, yung iba lang kasi nagpapalit sila ng chain ring na mas mataas. So, minsan, naiba yung position. Ayan, ayusin nyo lang. Same dito. Kapag hindi straight, yung paglagay nyo dyan, pwede siyang magganyan. Kagandahan niya kasi, eto, is pwede siyang ilipat sa loob. Tapos, eto yung niya, chain ring. Hindi siya pure alloy, So, as you can see, eto yung series na ginamit, CMC Alloy 7075. Pwede nyo i-check yan sa Google kung ano meaning yan. So, meron hollow to para mas tumibay, mas matibay na klase ng alloy. Ayan yung series nyo. Shunyu, yan din yung gamit namin nakaraan. Pero 46 teeth, eto 48 teeth. 48-18 yung ratio na eto. So, eto naman yung paglagay ng bar tape. Super dali lang maglagay ng bar tape. Ipitin nyo lang sa una. Para ganito yung magiging itsura nyo. Hindi nyo na kailangan maglagay ng, ng tape or whatsoever. Ipitin nyo lang. Tapos, eto. So, may free bar tape na yan, If gusto nyo pa ng ibang bar tape, kayo na bumili. Magkano lang naman to. So, hindi na kayo lugi dyan. Kasi 9-1 and almost all alloy na. Ang bakal dyan is yung fork. Siyempre, kapag magpapalit ako ng alloy fork dyan, siyempre mag-add tayo ng 2,000. Yan siya. So, almost finished na. And, so, ganito yung itsura niya. So, ayan siya. Color red to. And how to assemble J-Lab. Pare-parehas lang naman yung dyan. Paano mag-assemble J-Lab Supreme and Solana. Ito yung violet. Ito yung army green. At ito yung black. Color white na lang yung kulang. Tapos ito yung mga J-Lab Supreme. Violet. White, army green, and then white red. So, may nadagdag na isang kulay yung army green. Ito pala 60mm. Yung rim niya, ayan, ito naman is 40mm. So, as you can see, mas malapad yung isa compared dito. Pero double wall alloy rim yan. Ito, FV. Yung pito niya, FV 48mm. Ito naman is, ay mali, FV. Ito yung mahaba. Tapos, ito naman is mali. AV. Sorry, American Bold. Ito naman na France Bold. Kaya maglalagay ako ng stock mamaya alas 8 sa TikTok. And siguro sa orange up and blue up. Check ko lang kung pwede pa maglagay stocks dun. And so thank you and God bless. Bye bye.